breaking news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba. Ito ang Traslasyon 2026 Abante Special Coverage at idami sa inyo ang pinakahuling mga kaganapan sa pagsaksi ng sambayanang Pilipino sa isa sa pinakamalaki at banal na pagtitipon sa buong mundo, ang Traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Ako ang inyong kaabante, Eli Saludar. Ngayong ika-9 ng Enero, libo-libong deboto ang nagtipon-tipon sa lungsod ng Maynila, dala ang pananampalataya at panata sa Poong Nazareno. Ako ang inyong kaabante, Mavic Trinidad. Aming kaligtasan. Nakatutok sa iba't ibang bahagi ng Manila, sina Abante reporters Ryan Relumad, Jonas Labarias na nasa Quirino Grandstand, Zeus Valdez sa Ayala Bridge, Charmaine Abong sa Manila Police District, at Edwin Balasa sa hanay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Eileen Taliping sa Malacanang, nandun din si Isaiah Mirafuentes sa Quiapo at si Chirk Balagtas sa San Sebastian Church. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa ating mga headlines, photographer nasawi sa kalagitnaan ng pahalik. Ilang tindahan ng replika at t-shirt ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church umaray sa tumal ng benta. 70 individual binigyan ng atensyong medikal sa Quiapo Church. PNP wala pang naitalang kaguluhan sa Traslasyon 2026. Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinikayat ang publiko na gawing gabay sa araw-araw ng buhay ang debosyon sa Poong Nazareno. VP Sara Duterte nakiisa rin sa pagdiriwang ng Traslasyon 2026. ICC tinanggihan ang hiling ni dating Pangulong Duterte para sa Independent Expert Report. Pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo aasahan sa susunod na linggo. 10 milyong pisong halaga ng iligal na yosi na kumpiska sa Davao City. Sa balitang abroad, tensyon sumiklab sa St. Paul, Minnesota matapos ang pamamaril ng Immigration and Customs Enforcement. Samantala, sa balitang sports, kampanya ni Trae Young sa Atlanta Hawks tapos na matapos i-trade sa Wizards. Sa balitang showbiz naman, mga kilalang personalidad na taunang namamanata sa pista ng Poong Nazareno, kilalanin. At sa ating balitang viral, alagang uwak ni Mayor pumaldo sa dekwat na pera. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, mas maaga ng 1 oras ang naitalang oras ng pag-aalis ng andas ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand sa Luneta kanina umaga. Alas 4 ng umaga, umalis ang andas kasabay ng daan-daang deboto sa Hijos del Nazareno na mas maaga sa karaniwang oras ng alis nito na alas 5 ng umaga.
Sinabi naman ni Nazareno 2026 spokesperson Father Robert Arellano na nasunod naman ang mga plano na kanilang binuo para sa prosesyon. Tiniyak din ni Father Arellano na nakaantabay ang kanilang tanggapan dahil sa marami pa anyang maaring mangyari hanggat hindi pa nakakabalik ang andas ng Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Isang miyembro ng media ang pumanaw sa kasagsagan ng coverage sa Quirino Grandstand kaninang madaling araw. Nagko-cover ng mga aktibidad sa Quirino Grandstand kaninang madaling araw si Ito Son nang mapansin ng mga kasamahang media ang pagbagsak nito mula sa pagkakatayo at nangisay at bumula ang bibig. Mabilis namang narespondehan at isinugod sa pagamutan pero hindi na ito umabot ng buhay. Si Ito Son, 51 anyos, ay photojournalist ng Saksi Ngayon at isa sa mga direktor at opisyal ng Manila Police District Press Corps. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga deboto sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno ngayong Biyernes. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga Katoliko na manatili tapat sa kanilang debosyon at isabuhay ang malasakit, paglilingkod sa kapwa at sa pananagutan sa araw-araw. Binigyan din ng Pangulo na ang kahalagahan ng pagninilay sa sakripisyo, tiyaga at pagkakaisa na sinasagisag ng taunang prosesyon ng Nazareno. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paghipo sa imahe ng Nazareno ang mahalaga kundi ang pagdadala ng diwa ng debosyon sa paraan ng pag-iisip, pagkilos at pagtutulungan ng bawat isa. Ipinahayag din niya ang pag-asang ang kapistahan ay magpapatibay sa hangaring piliin ang katapatan kaysa pansariling interes at palakasin ang sama-samang pag-asa tungo sa mas makatao at makatarungang lipunan. Ayon sa Pangulo, ang imahe ng Nazareno na pasan ng krus ay sumasalamin sa mga Pilipinong napapagod ngunit patuloy na bumabangon at sabay-sabay na nagpapatuloy sa buhay. Nakilahok naman si Vice Presidente Sara Duterte sa taunang pagdiriwang ng Feast of the Black Nazarene. Kasama ang libu-libong debotong Katoliko sa Maynila. Hinihikayat niya ang lahat na magnilay-nilay sa kanilang mga pagkukulang, humingi ng kapatawaran at magpasalamat sa mga biyayang natanggap. Ayon kay VP Sara, ang sama-samang pananampalataya at pasasalamat ay pinagyayaman ang espiritu ng komunidad lalo na sa panahon ng pagsubok. Pakinggan natin ang pahayag ng Vice Presidente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Black Nazarene, muling binibigyang diin ang ating matibay na pananampalataya bilang mga Pilipino. Ang debosyon sa Black Nazarene ay nagpapaalala sa atin ng walang kapantay na pag-ibig, sakripisyo at pagpapakumbaba ni Jesus para sa sangkatauhan. Sa bawat taon, ang bawat hakbang na tinatahak ng mga deboto sa kabila ng hirap at pagsubok ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ang pista ng Itim na Nazareno ay hindi lamang isang selebrasyon ng nakagisnan na tradisyon. Isa itong panawagan upang pagnilayan ang ating mga pagkukulang, humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. Naway magsilbing inspirasyon ang Itim na Nazareno upang patuloy nating isabuhay ang turo ng pag-ibig at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. At samantala, 70 binigyan ng atensyong medikal sa Quiapo Church. Umabante sa balita, si Abante reporter Ryan Reluban. Sinasamba ka namin.
Eli, dahil sa siksikan at daming ng mga deboto, ilang individual ang binigyan ng atensyon medikal dito sa Quiapo Church. Sa isang medical station sa loob ng simbahan, umaabot sa 70 na individual ang inasistahan ng mga medical personnel. Sa nasabing bilang, halo ito ng mga bata at matatanda, kabilang na ang mga senior citizen. Ayon sa medical personnel na kausap natin, karamihan sa mga individual ay nahilo dahil sa sobrang init ng panahon at gutom, kabilang din ang pagtaas ng BP at iba pa. Mabilis naman na nagamot ang mga naturang individual kung saan wala namang dinala sa hospital. Sa ngayon nagpapatuloy ang pang-13 o pang-13 na misa. Nasa 33 na misa ang isasagawa hanggang makabalik ang Poong Jesus Nazareno dito sa simbahan. Kasabay ng pagdagsa ng deboto, ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad sa buong bisinidad ng Quiapo Church. Umaabot na sa mahigit 80,000 na deboto ang nagtungo dito sa simbahan. Ayon sa mga deboto na nakausap natin, lalong lumalakas ang pananampalataya nila sa Poong Jesus Nazareno kahit sobrang init ng panahon at siksikan. Oras-oras naman ang pag-ikot ng mga pulis upang matiyak ang maayos at matiwasay na sitwasyon sa buong paligid ng simbahan. Yan muna ang update dito sa Quiapo Church. Ako si Ryan Reloban, Abante. Pinaalalahanan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga debotong lalahok sa Translasyon 2026 na unahin ang kaligtasan at kaayusan sa pakikiisa sa taunang prosesyon. Sa inilabas na abiso sa publiko, pinayuhan ng mga deboto na magsuot ng komportableng kasuotan at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration, lalo na't inaasahan ang matinding siksikan ng mga tao. Hinikayat din ang publiko na iwasang magdala ng bag, gadgets at magsuot ng alahas habang nakikilahok sa translasyon. Inirerekomenda rin ng ahensya na huwag nang isama ang mga sanggol, bata at senior citizen, gayon din ang mga may karamdaman, buntis at mga nakainom ng alak. Ayon sa DILG, mas magiging makabuluhan at ligtas ang sama-samang pananampalataya kung paiirali ng disiplina, malasakit at pananagutan sa kapwa at sa komunidad. Ilang tindahan ng replika at t-shirt ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church umaaray sa tumal ng benta. Umabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Matumal ang bentahan ng mga replika at t-shirt ng Poong Jesus Nazareno sa mga tindahang malapit sa Quiapo Church ayon sa ilang nagtitinda. Ayon kay Kuya Anton na magdamag ng nakapwesto sa kabaan ng Quezon Boulevard, hindi umano maganda ang bentahan ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Dati ay halos maubos na ang kanilang paninda bago magtanghali, pero ngayon ay marami pa rin natitira kahit sumapit na ang tanghali. Ibinibenta ang mga replika ng Poong Jesus Nazareno sa halagang 50 pesos hanggang 1,000 pesos. Depende sa laki at kalidad. Samantala, sinabi rin ni Nanay Dolly na bumagsak ang bentahan ng kanilang mga t-shirt na may disenyo ng Poong Jesus Nazareno, kaya napilitan silang magbaba ng presyo mula sa 150 pesos hanggang 200 pesos para maubos ang paninda. Sa kabila nito, mabenta naman ang mga bandana na nagkakalaga ng 20 hanggang 25 pesos bawat isa dahil sa murang presyo. Pero hindi ibinibenta ang everlasting na bulaklak na karaniwang inilalagay sa mga replika ng Poong Jesus Nazareno na nagkakalaga naman ng 50 pesos hanggang 100 pesos. Ako si Charmaine Abong, Abante. Isa pang report ang ating tatanggapin, PNP, wala pang naitalang kaguluhan sa Translasyon 2026. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Wala pang anumang naitalang untoward o major incident ng Philippine National Police as of 10 a.m. na may kaugnayan sa pista ng Jesus Nazareno. Binisita ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Command Center kasama ang media para makita ang real-time na mga kaganapan sa Translasyon 2026. Ayon kay Nartates, may 28 silang kamera na nakakalat para mabantayan ang sitwasyon sa pista ng Nazareno.
inihayag din ng PNP chief na magmula kagabi nang bisitahin niya ang Quirino Grandstand, karaniwang nai-report lang ay ang mga tumataas ang presyon at bahagyang nasusugatan. Tumutulong naman anya ang PNP upang maisakay sa ambulansya ang mga pasyente. May mga kabaro din anya sila nakahalo sa traslasyon kasama ang mga pulis na totoong deboto ng Poong Nazareno, kaya tiwala si Nartates na hindi magkakaroon ng malaking kaguluhan sa pagpapatuloy ng pista ng Jesus Nazareno. Ako si Edwin Balasa, Abante. Samantala, umaabot na sa mahigit sa 200 pasyente ang naasikaso ng Philippine Red Cross o PRC sa kanilang medical at welfare operations kaugnay ng Peace of the Black Nazarene sa Maynila ngayong Biyernes ng umaga, January 9. Sa tala ng PRC, 58 individual ang sumailalim sa vital signs monitoring habang 34 na kaso ang itinuturing na minor gaya ng pagkahilo, gasgas, sugat at pilay. Mayroon namang 5 major cases kabilang ang mga malalalim na sugat at 3 pasyente ang kinakailangan dali ng ospital, 2 sa Philippine General Hospital at 1 sa East Avenue Medical Center. Bukod sa serbisyong medikal, 16 katao rin ang nabigyan ng welfare assistance kabilang ang 11 tumanggap ng psychosocial support, 4 na referral at 1 libreng tawag. Samantala sa itinayong Emergency Field Hospital ng PRC sa KKK Monument, 15 pasyente ang naasikaso habang 13 minor cases ang inilipat sa ibang ospital. 6 sa mga ito ay walk-in patients, 9 ang dinala ng PRC, ambulansya at 1 ang mula sa ibang rescue group. Sa kasalukuyan, 10 pasyente ang nananatili aktibo, 4 ang pinayagang makalabas at 2 ang inilipat sa ibang pasilidad na medikal. Muli tayong tumanggap ng report, Senador Erwin Gatchalian hinikayat Sherwin Gatchalian hinikayat ang lahat na unahin ang kaligtasan sa translasyon. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Nanawagan si Senator Win Gatchalian sa lahat ng deboto at otoridad na nakatutok ngayon sa translasyon na unahin ang kaligtasan at kaayusan. Git ng senador na ang disiplina, malasakit sa kapwa at pagsunod sa mga patakaran ng otoridad ang susi upang maiwasan ang aksidente at iba pang panganib upang hindi na maulit pa mga nangyari sa nakaraang translasyon. Inihikayat din niya mga organizer, lokal na pamahalaan, law enforcers at health teams na magtulungan upang maiwasan ang panganib sa seguridad, kalusugan at daloy ng trapiko. Nagpaabot naman siya sa ng kanyang pagbati sa milyon-milyong deboto ng Poong Nazareno na patuloy niyang nagpapatatag ng kanilang pananampalataya at pag-asa sa kabila ng mga hamon sa buhay. Dapat niyang maging tunay na makabuluhan at magsilbing inspirasyon ang pagdiriwang habang nagpapaalala ng pagkakaisa at pananampalataya. Ako, si Dexter Ganibe, Abante! Laganap ganito kung ilarawan ng halos lahat ng mga Pilipino ang katiwalian sa gitna ng mainit na isyu ng flood control projects. Batay ito sa pinakabagong tala na isinagawang survey ng Pulse Asia nitong nakaraang Disyembre. Dito ay lumalabas na sa 1,200 na bilang ng mga lumahok. Sa nasabing survey, 94% rito ang naniniwalang laganap ang korupsyon sa gobyerno. Sa kabilang banda ay kakaunti at 1% lamang umano rito ang naniniwalang hindi ito laganap habang 4% naman ang hindi desidido. Dagdag pa sa resultang ito, lumalabas na 74% ng mga Pilipino ang naniniwalang lalong lumala ang korupsyon nitong huling taon. Ang nasabing Pulse Asia survey ay may 2.8% error margin at 95% na confidence level. Habang ang opinyon ng publiko sa nasabing usapin ay wala umanong halos pagbabago nitong huling 4 na buwan. Samantala, magandang balita para sa mga motorista. Inanunsyo ng Department of Energy ang posibleng rollback
sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong unang buwan ng 2026. Base sa 4 na araw na trading, tinatayang nasa 40 centavos kada litro ang maaaring matapya sa presyo ng gasolina. Samantala, 50 centavos kada litro naman ang maaaring mabawas sa presyo ng diesel, habang 25 centavos per liter naman ang rollback sa kerosene. Matatandaang noong January 6 ay nagkaroon ng 10 centavos kada litrong rollback sa presyo ng gasolina lamang, habang nagkaroon ng price hike sa ibang produktong petrolyo. Senator Gatchalian hinimok ang Marcos administration na pauwiin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Zaldico. Umabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Dapat ibuhos ng gobyerno ang lahat ng kaya nitong gawin para maibalik sa bansa sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating Congressman Zaldico na kapwa nadidiin sa katiwalian sa flood control projects. Mariin itong sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na isa sa mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Gatchalian, dapat pagsikapan ng gobyerno na maiharap sina Bonoan at Co sa paglilitis at nang sa gayon ay maparusahan kung mapatutunayan na may pagkakasala. Binigyang diin na hindi siya naniniwala na walang alam si Bonoan sa malaking anomalyan sa flood control projects gaya ng natuklasan sa Bulacan at pati na rin sa mahigit 470 na ghost flood control projects. Halos lahat anya ng anomalya sa flood control project ay nangyari sa pamumuno ni Bonoan sa DPWH, kaya dapat siyang maging accountable o managot. Bago ito, hinamon na rin ni Gatchalian si Co na bumalik sa bansa kung talagang walang kasalanan sa halip na gumawa ng mga video kung saan ito magpaparatang sa ibang katiwalian. Natatandaan na tumungo si Bonoan sa Amerika noong Nobyembre para umano samahan ang kanyang misis na magpagamot at hindi tinupad ang sinabing babalik siya sa bansa noong Disyembre. Na-record naman noong Agosto ang pagdating ni Zaldico sa Amerika at mula noon ay nagtago na. May warrant of arrest na ang Sandigan Bayan laban kay Zaldico. Ako si Dexter Ganibe, Abante! Samantala, wag pong bibitiw mga kaabante. Magbabalik po ang Traslasyon 2026 special coverage ng Abante Radio. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain, at suporta sa rural development. Pangalawa, ang Department of Agrarian Reform o DAR, na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa. Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM
ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong maipapatupad ang serbisyo publiko. Makialam, Makiisa, Makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Eileen Taliping. Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa, Abante! Umarap sa Billionaire News Channel. Billionario News Channel. Wala na po ang contact sa kanya. Tinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Makipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Nagbabalik ang Traslasyon 2026 Abante Special Coverage habang nagpapatuloy ang Traslasyon 26 at milyong-milyong deboto ang nagtitipon-tipon upang magbigay pugay sa Poong Jesus Nazareno. Muling inaalala ang mas malalim na kahulugan ng debosyon na ito sa kasaysayan at pananampalataya ng mga Pilipino. Kasama po natin via Zoom ang historian na si Professor Xiao Chua upang ipaliwanag ang pinagmulan ng simbolo at kung bakit nananatiling buhay ang koneksyon ng sambayan ng Pilipino sa Poong Jesus Nazareno. Magandang tanghali po, Professor. Eli Saludor po at Mavic Trinidad. Makasaysayang hapon ka, Eli, Mabi. Good afternoon po. Sa lahat. Apo. Prof, taon-taon at milyon-milyong Pilipino ang nakikilahok dito po sa Traslasyon. Gaano po kahalaga ang koneksyon ng mga Pilipino dito po sa Poong Nazareno? Well, malalim kasi dumating ito panahon pa ng Espanyol, around 1600s. No? Hindi lang natin masigurado kung kailan, pero matagal na ang Poong Nazareno ay narito sa Pilipinas. At lalong lumakas ang debosyon sa Nazareno nang magkaroon nito ng replika nung yung image na galing sa Mexico, no? Nagkaroon ng replika sa Quiapo around 1700s. At of course, nagkaroon ng posisyon dahil naging Kristiyano naman, naging Katoliko ang mga Pilipino. Nagkaroon ng posisyon dyan para sa Poong Jesus Nazareno, Panginoon natin yan. No? But eventually, of course, ay lalaki. Yung dadami kasi yung mga kwento na ina-attribute yung mga kagalingan, yung mga natupad na mga kahilingan. Kaya marami ang namanata. At yung panata, ang ibig sabihin nun, regular na gagawin. Kaya every Friday, every January 9 sa kanyang pista, pumupunta yung mga tao. And then, noong 2007, dati sa district ng Quiapo lang yung posisyon ng Nazareno, eventually, naging traslasyon siya. Lumaki dahil dinala sa Rizal Park, Luneta. Doon sa kung saan dati ring may simbahan doon dati ang Recoletos, kung saan unang nanatili ang Nazareno. No? Kaya yan ang makikita na traslasyon means to transfer. And yung manifestasyon ng lalim ng pananampalataya ng Pilipino, di ba? Nung unang panahon, bago pa dumating ang Kristyanismo, naghalo. Di ba? Kung paano natin tinuturing yung mga anito noon na pinupunasan natin ng panyo, nakakakuha tayo ng ngarihan, ng kagalingan, pinapahid sa ating sarili. Ganon din yung ginawa natin dito sa kay Kristo. Kaya makikita mo dyan ang paghahalo ng ating pananampalataya. Kaya kung ugat ang pinag-uusapan natin at yung koneksyon sa Pilipino,
malalim. Apa. So dito talaga marami pong naniniwala na ang itim na Poong Nazareno dahil sa pagkasunog po, no? Maaari po bang linawin niyo? Kasi parang dati hindi po itim ito yung pinakaimahe. Well, sa matagal na nung una siguro hindi siya itim, pero gumamit siya ng kahoy, yung Mexican carver, saka yung carver na replica, ng isang matigas na kahoy na nangingitim sa pagdaan ng panahon. So hindi talaga yung pagkasunog o nadilaan ng apoy ang kadahilanan ng pagiging itim ng Nazareno, bagamat bahagi nung walang record nun pero bahagi nung parang mystic ng Nazareno, yung misteryo niya, yung mga ganong klaseng kwento. Na kapag lumaganap, syempre lalong nagiging kamangha-mangha yung Nazareno. Pero again, walang record nung sinasabing nasunog kaya at mahimalang nailigtas. Nailigtas siya sa maraming sunog dahil nailabas siya ng simbahan. No? Pero yun na nga. Napaka kamangha-mangha pa rin na after 200 plus years, nandito pa rin ang matandang imahe ng Nazareno ng Quiapo. Alright. Pagkamat, Prof, may iba't ibang kulay daw po ang imahe ng Nazareno. Ano po yung iisang mensahe na nais pong ipahayag ng anyong ito? Maho kayo, no, na minsan may nakita kaming larawan ng lumang Nazareno na may talagang normal yung yung color kasi kinukulayan yung iniinkarna. Pero tama kayo, kahit ano man yung kulay ng Nazareno, ang importanteng mensahe dyan, bagamat yung pagkaitim niya, nakarelate talaga tayong mga Pilipino, ang Diyos ay hari. Diba? Ang Kristo ay hari. Nakita niyo maganda ang kasuotan, merong 3 potensya, pero nakikita niyo rin na naghihirap tulad natin. Kaya para nga, di ba, ang Panginoong Jesucristo, Diyos na totoo, tao na totoo. No, na nakakaramdam ng nararamdaman natin. Kaya nga tayo ay in general sa Panginoong Hesus nakaka-relate tayo sapagkat siya ang Panginoong naiintindihan tayo. No, naging tao din siya, natukso, na inaglahi, nasaktan, umibig sa kapwa niya. No? Kaya yun ang makikita natin na kaya. At yung katapusan ng kwento, hindi yung pagkamatay ni Jesus. Alam natin, kaya tayo may pag-asa sa Nazareno, kasi ang susunod na mangyayari, siya po ay mabubuhay na maguli sa ating kwento. At yan yung pag-asa natin ng anuman ang kinasasadlakan natin, malalampasan natin bilang isang tao at bilang isang bansa. Alright. Sorry po, Prof. Siguro last question ko po ito sa aking bahagi. Kanina nababanggit po ninyo yung kanyang pagiging hari. So, sa kabila po nung kanyang pagiging hari, makikita po natin, nakaluhod po ang Nazareno. Ano po ang ipinapahiwatig ng ganitong anyo? Ang gandang tanong, no? Kasi alam natin na pwede naman niya dahil anak siya ng Diyos, 'di ba, na tanggihan yung yung pagliligtas sa tao, yung kailangan niyang maging sacrificial lamb. 'Di ba? Kaya nga siya kinrucify to save the world from sin. 'Di ba? Pwede niyang tanggihan 'yon. Pero yung pagkaluhod niya na bahagi nung, 'di ba, nabigatan siya sa krus, nadapa siya. Yung pagkaluhod niya is also a sign of humility, of acceptance. 'Di ba? And dito makikita natin sa Nazareno, nakikita niyo yung crowd ngayon. Nandyan sa footage natin, kumakapit sa Nazareno. Pero at some point, hindi ka lang nakakapit. Kailangan bumitaw ka rin. Ibig sabihin nun, sabi nga ni Lars Ubaldo, kapit at bitaw. Bumitaw ka rin. Kasi yan yung, kumbaga yan yung trust the Lord that na napakinggan ka na niya at mangyayari ang dapat mangyari. So yun yung parang napaganda. Nakikita niyo yung kamay niya naka-reach out. Ganda nung tanong na tungkol sa postura, naka-reach out sa atin. Kapit ka, but at some point, you have to trust me. So napakaganda. Okay, so paano po naging simbolo ang Poong Nazareno ng pag-asa at lakas ng loob ng mga Pilipino
Kasi noong panahon po ng kolonyalismo. Ay, magandang tanong kasi tinalakay po yan ni Reynaldo Ileto. Ang Pong Nazareno, ang kwento niya ay nasa Pasyong Mahal. At ito'y binabasa tuwing Holy Week. Diba? Pero sinasabi ni Reynaldo Ileto na yung iba kasi sinasabi na yung paniniwala kay Kristo ang nagpaalipin sa atin. Kasi diba, bigay mo yung pag sinampal ka sa kanang pisngi, bigay mo yung kaliwa. Pero sa totoo lang, sabi ni Reynaldo Ileto, makikita na sa mga dasal, sa mga kopradiya ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol, makikita na nagpalakas ng loob ang buhay ni Jesucristo. Si Kristo ay nabuhay, namatay at nagkaroon ng kadiliman. So may liwanag, may kadiliman dahil namatay siya, nagkaroon ng pagkabuhay na maguli, ang bagong liwanag. Ganon din ang bayan. Ang bayan nung unang panahon ay malaya, nagkaroon ng kadiliman ng kolonyalismo at magkakaroon ng kaginhawaan, ng kalayaan, ng bagong liwanag. So yung pag-asa ng buhay ni Jesus, yan ang kinakapitan ng bawat isa sa atin. Opo. So ngayon po traslasyon na 2026, ano po ang inyong paalala, lalo na po sa mga deboto? Well, una sa lahat, siyempre, kaligtasan, magiligtas ang ating traslasyon, mag-iingat po tayo bagamat may crowd dynamics at naiintindihan naman ng mga deboto yung crowd dynamics na yan. Sumunod sa mga autoridad, no? At ako yung manalangin ng time team, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kaginhawaan ng bayan natin. At nang mapawi na yung kadiliman ng kurakot at korupsyon sa ating bayan. No, kailangan natin ng tulong ng Pong Jesus Nazareno at nating lahat. No? Kasi ang panalangin, naniniwala ko, hindi ka man naniniwala sa Diyos, pag ikaw ay nananalangin, ito rin ay mensahe sa iyong sarili. Diba? Na kailangan nating magpakabuti. Kahit hindi tayo perfect. Okay. Alright. Okay, maraming salamat po, Professor Xiao Chua. Salamat po sa pagbibigay linaw. Salamat po, mabuhay ang abante. Diba? Okay, salamat. Okay, yan po si Professor Xiao Chua at nagbigay po ng linaw sa kasaysayan at maging sa espiritual na kahulugan ng Poong Nazareno. Samantala, andas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagtalaga ng independent expert na magsusuri sa posibleng risk factors kaugnay ng kanyang kalagayan sa ilalim ng Rome Statute. Sa 5 pahinang desisyon, sinabi ng panel na natapos na ang kanilang mandato sa pamamagitan ng pagsumite ng report na maaari nang gamitin ng depensa. Wala namang nakikitang dahilan ng chamber upang utusan ng panel na gumawa ng karagdagang ulat na lagpas sa dating mandato nito. Una nang hiniling ng kampo ni Duterte na isama sa ulat ang kasalukuyang medical findings hinggil sa kapasidad ng dating Pangulo, ngunit ito ay hindi tinagunan ng pre-trial chamber. Magugunitang ibinasura na rin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni Duterte para sa interim release kung saan tinanindigan na mahalaga ang patuloy na pagkakakulong nito alinsunod sa Article 581 ng Rome Statute. Ang desisyon ay malinaw na nagpapahiwatig na ang kasalukuyang report ng panel ay sapat na para sa proseso at hindi na kailangan na dagdag na pagsusuri. Naghain naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng memorandum sa Korte Suprema kaugnay ng pinagsamang habeas corpus petitions na nananawagan umano laban sa matinding paglabag sa konstitusyon. Ayon sa petisyon, iginiit na iligal umanong inaresto at ikinulong ang dating Pangulo ng walang warrant at due process at isinuko pa umano sa isang dayuhang hukuman na walang jurisdiksyon. Dagdag pa rito, sinasabing isinakripisyo ang soberenya ng bansa para sa politikal na paghihiganti. Binigyang diin ng kampo ng nasa kamay na ngayon ng Korte Suprema ang desisyon kung maninindigan ito sa konstitusyon o
o papayagan ng umano'y pang-aabuso ng kapangyarihan. Umaasa ang mga petitioner na kikilos ang mataas na hukuman upang ituwid ang sinasabing kawalang katarungan at ipagtanggol ang panuntunan ng batas. Samantala, andas ng Poong Nazareno binabagtas na Palangka Street matapos ang halos 2 oras na traffic sa Ayala Bridge. Umabante sa balita si Abante reporter Zeus Valdez. Abante Radyo Live Report. Eli, matapos nga ang halos 2 oras na atras abante sa Ayala Bridge, binabagtas na ngayon ang andas ng Poong Nazareno ang Palangka Street. Tumagal ito sa Ayala Bridge matapos itong salubungin ng mga deboto na gustong sumampa, makahalik at makapunas sa Poong Nazareno. Bagamat pinaalalahanan sila ng mga pulis at ng mga ihos, patuloy sila sa pagsampa dahil ayon sa ilan, parte na ito ng kanilang panata. Samantala, sunod-sunod ang mga isinugod sa mga first aid tent matapos himatayin, mapilayan at masiko dahil nga sa siksikan. Kanina, sinubukan natin lumapit pero mahirap na huminga kapag iipit ka na doon sa agos ng tao. Kailangan mo talagang tumingkayad at tumingin pa itaas sa kakamuhinga. Talagang yung mga mas bata sa akin noon talagang sasampa sa balikat mo para lang makalapit doon sa andas. Samantala yung mga ihos din kanina nahihirapan na rin silang pababain yung mga deboto na patuloy sa pagsampa upang makahalik. Ilang beses din na nag-otso yung lubid kanina dahil sa mga deboto nga na kahit sabayin mo sinasalubong talaga. Binibigyan naman ng mga namamanata ang mga ihos na sumisenyas na kailangan sung talaga mga nata-ihos na nila ng tubig. Eli. Okay, maraming salamat kay Zeus Valdez sa kanyang report. At samantala, naku, wag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Abante sa Tanghali Traslasyon 2026 Special Coverage. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Traslasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Sa pagbabalik ng ating balitaan, AI initiative sa basic education inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Upang makasabay sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes ng umaga ang AGAP AI ng Department of Education bilang bahagi ng digitalisasyon ng sistema ng edukasyon sa Quezon City High School sa lungsod ng Quezon. Ang AGAP AI o Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence ay magiging flagship program ng DepEd sa lahat ng inisyatibang may kinalaman sa AI sa basic education. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang inisyatiba ay sumasalamin sa paniwalang ang edukasyon ay responsibilidad anya ng gobyerno na masigurong magagamit ng maayos at tama ang mga estudyante o ng mga estudyante ang AI upang manguna sa kanilang adhikain.
Sinabi ng Pangulo na binabalangkas na ng DepEd ang foundational guidelines ng AI sa basic education at magsisilbing kauna-unahang pambansang saligan para sa responsableng paggamit ng AI sa mga paaralan, sa mga komunidad, kabilang na ang mga guro at mga magulang. Ako si Aileen Taliping, Abante. ₱10 milyong na halagaan ng iligal na yosi na kumpiska sa Davao City. Umabante sa balita, si Abante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Sir Eli, nasa 10 million pisong halaga ng mga kahon na hinilaang smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Davao City alauna 30 ng hapon, kahapon Enero 8. Naharang ito na inilunsad ng checkpoint sa may Purok 27 Malagamut, Panakan, Davao City alinsunod sa anti-smuggling operation. Base sa natanggap na impormasyon hinggil dito, nasa loob ng nasamsam ng ring van truck ang 200 master case na ito ang truck ng sigarilyo. Kinilala rin ang mga naaristo na sina alias Ryan 42, Romeo 25 at warehouse manager na si John Cheng 31 taong gulang. Kakasuhan ang tatlo ng paglabag ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act for Anti-Smuggling Law under Republic Act 10643 at saka Republic Act 12022. Mula Davao, Edith Isidro, Abante. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Sumiklab ang tensyon sa St. Paul, Minnesota matapos magprotesta ang mga residente kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ng isang babae na sangkot umano sa operasyon ng Immigration and Customs Enforcement. Napilitan ng mga otoridad na gumamit ng pepper balls ng tangkai ng mga nagpoprotesta na makalapit sa mahigpit na binabantayang Henry Whipple Federal Building. Dahil sa sitwasyon, kinansela ang pasok sa ilang paaralan sa lugar. Kinilala ang biktima na si Renee Nicole Good, isang 37 anyos na umano'y nabaril matapos hindi tumigil sa checkpoint. Ipinagtanggol naman ng White House ang aksyon ng ICE na sinabing ginawa ito bilang pagtatanggol sa sarili matapos umanong tangkaing sagasaan ang isang ahente. Palakasang pangmalakasan. Balitang Sports. Natapos na ang yugto ni Trae Young sa Atlanta Hawks matapos opisyal itong i-trade sa Washington Wizards kapalit ni na CJ McCollum at Corey Kispert nang walang kasamang draft picks mula sa alinmang panig. Hudyat ng panibagong direksyon para sa dalawang prangkisa. Umabante sa balita, si Abante Sports Reporter Zeus Valdez. Natapos na ang yugto ni Trae Young sa Atlanta Hawks matapos itong i-trade ng Washington Wizards. Kapalit ni Young matatanggap ng Hawks sina CJ McCollum at Corey Kispert nang walang kasamang draft picks mula sa alinmang panig. Ito ang kauna-unahang trade ni Young sa kanyang 8 taong karera sa NBA. Matapos maglaro ng buo sa Atlanta mula ng madraft noong 2018, isinagawang trade habang may home game ang Hawks kung saan nasa bench Young na naka-street clothes. Agad itong umalis ng court matapos makatanggap ng pagbati mula sa mga kakampi. Nauna nang lumutang ang Wizards bilang pangunahing destinasyon ni Young makalipas ang ulat ng veteranong NBA reporter na si Mark Stein at ayon sa mga ulat, nakipagtulungan ang kampo ni Young sa Hawks upang maisakatuparan ang trade. Hindi naging tuloy-tuloy ang season ni Young dahil sa injury matapos maglaro sa unang 5 laro ng 2025-26 season. Hindi siya nakapaglaro ng 23 consecutive games dahil sa MCL sprain. Sa panahong iyon, nagtala ang Hawks ng 13-10 na kartada at pumalik siya sa aksyon noong kalagitnaan ng Disyembre. Ngunit muling nakaranas ng right quad contusion na naging dahilan ng ilang pagliban ngayong buwan. Sa kanyang pagbabalik, nagtala si Young ng 8 puntos at 10 assists sa unang laro matapos ang injury. Siya ay nasa ika-4 na taon ng 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $215 million, may sweldo na $46 million ngayong season at player option na $49 million sa susunod na taon.
hindi siya inalok ng Hawks ng extension nitong off-season sa kabila ng pagiging eligible niya para sa 4 na taong panibagong kasunduan. Sa panig ng Atlanta, binibigyang daan ng trade ang pagbuo ng bagong core na pinangungunahan ni Jalen Johnson, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu at Nickel Alexander Walker na lahat ay nakakontrata hanggang sa 2027-28 season. Matatandaan naman na huling nakapasok sa playoff ang Hawks noong 2023 kung saan agad silang natanggal sa unang round laban sa Boston Celtics. Sa paglipat ni Young sa Washington, nagsisimula ang panibagong direksyon para sa parehong prangkisa. Ako si Sus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Bukod sa mga karaniwang deboto, ilan ding kilalang personalidad sa larangan ng showbiz at media ang nakikiisa sa pista ng Poong Nazareno. Sino-sino nga ba sila? Alamin natin sa umaabanteng balita ni Abante Showbiz reporter Romel Placente. Abante Radyo Live Report. Hanggang ngayon ay kapit na kapit pa rin ang pananampalataya ng ilang celebrities bilang deboto ng itim na Jesus Nazareno. Kabilang na riyan sina Coco Martin, Angeline Quinto, Giselle Sanchez, kabayan Noli De Castro at Christopher De Leon. Mula pa noong 2007 ay deboto na si Coco Martin lalo na sa pakikisa sa translasyon at naging panatan na niya ito para magpasalamat sa lahat ng natatanggap niyang biyaya. Sa Angeline Quinto naman nagsimula ang pagiging deboto niya nung bata pa lang siya. Palagi siyang kasama ng kanyang adoptive mother na si Silvia Quinto o Mama Bob sa prosesyon tuwing pista ng Nazareno. Mahigit isang dekada ng deboti ng Jesus Nazareno ang komedyanteng si Giselle Sanchez at inamin niyang aksidente lamang ito noong simula. Noong 2009 gumaling daw ang karamdaman niya matapos sa intim na nagdasal sa Poong Nazareno. Personal at aktibo namang dumadalo ang award-winning actor at showbiz icon na si Christopher De Leon sa mga kaganapan para sa itim na Nazareno. Kabilang na nga riyan ang translasyon. Isa sa pinakakilalang personalidad na deboto ng itim na Nazareno, si kabayan Noli De Castro na nagsimula nung nasa college pa lang siya. Naging panata na niya that time ang magdasal sa Quiapo araw-araw hanggang sa lumok na siya sa translasyon taon-taon. Samantala, ang bagong kasal na sina Celis at Stephen Estopia ay mga debote na rin ng itim na Nazareno. Taon-taon ay nagpupunta sila at nakikisa sa translasyon. At ngayong araw ay nandun sila at ang dasal nga nila ay ang magkaroon na sila ng baby. Ako si Romel Placente, Abante. Balitang viral. Hoy, viral ngayon ang video na ibinahagi ni President Rojas Capiz Mayor Receliste Escolin matapos nakawin ng kanyang alagang uwak ang perang ibibigay sana sa kanyang mga tauhan. Sa video makikitang tila nagpaulan ng pera ang uwak mula sa bubong ng isang bahay na agad umani ng tawanan at aliw mula sa netizens. Panoorin nga natin. At least uwak ang kumuha. Sabi siguro nung uwak, ibahagi mo ito, di ba? Ano ba yan? Pera nga Baka Namudmud nga ng pera, parang politiko rin Itim na Mag-election itim, ba? Itim ang kulay. At samantala, patuloy po naming babantayan ang kaganapan sa Translasyon 2026. Kaya manatiling nakatutok dito sa Abante. At nakatutok pa rin sa iba't ibang bahagi ng Manila sina Abante reporters Ryan Reloban at Jonas Labarias na nasa Quirino Grandstand at Zeus Valdez sa Ayala Bridge, Charmaine Abong sa Manila Police District at Edwin Balasa sa hanay ng PNP at AFP. At ganyan din ay si... Kasama rin natin, Ellie, si Eileen Taliping na nasa Malacanang, si Isaya Mirafuentes sa Quiapo, at si Chirk Balagtas sa San Sebastian Church. At ito po ang Translasyon 2026 Abante Special Coverage. Ako po si Ellie Saludar. Kagapay sa pagbabalita para sa sambayanang Filipino, ako ang inyong kaabante, Mavic Trinidad.